towel ay ilalagay mo dito sa may balikat. Yung parang nakasampay dito. Kasi pag nakasampay yan dito, pagkatapos mo, ibabalot mo na yung ulo ng pasyente. Okay? Yung isang tuwalya para hindi mabasa yung mga linens. Maaaring sabihin mo, magsasampo ka, shampoo lang gagawin mo. Di ba? Kung iba naman, pagkatapos ng shampoo, shaving, oral care, bed bath, cranial care, dressing and undressing, catheter care, bedsore care, marami. Pero gagayat-gayatin natin. Hindi natin pagsasabay-sabayin. 2 bath towel, kailangan mo ng face towel or washcloth, which is folded lengthwise. Saan siya nilalagay? Nilalagay sa dito. Para pag nagsasampo siya, kung nakagano ng ulo niya, hindi mapupunta na malalagay ng shampoo rito. Not unless ang shampoo mo ay yung shampoo ni Cherry. Ano ba siya? Johnson's and Johnson's. No more tears. Tama ba? Johnson and Johnson's, ang ganda ng memorya ko, nasabi niya kahapon. Kaya yung buhok niya medyo nakatil. Nakatil yung ulo, may folded na towel dito na maaaring hawak niya o kaya nandyan lang siya. Kailangan mo ng cotton balls or earplug para hindi pasukan ng tubig. Kaya kung ang ulo ay na medyo nakahiga siya tapos nakataas ng ganoon, pwede pumasok ng tubig dyan. Kaya dapat yung ulo ng pasyente ay medyo nakatilt yung kanyang ulo backward. Not all patient can tolerate that position. Diba? Because of problems with the range of motion on their neck. Yung iba nahihilo. Tama? O yung iba ay simply cannot tolerate such positioning. Right? Diba? Gagawin natin yung mamaya. Para explain natin kung what you expected. Kailangan mo ng shampoo, conditioner, if requested ng patient. Pwede siyang medicated shampoo. Diba? Ano yung mga medicated shampoo? Diba? Iba mga pang-control ng itching, anti-dandruff shampoo, Nizoral. Diba? Yung iba naman, baka kailangan niya ng shampoo para matanggal yung mga puto. Quell. Diba? Quell yun. K-W-E-L-L. Quell. Diba? Kung kaya sa atin, lice alis. Diba? Doon kasi bihira rin naman magkaroon ng puto. Kasi karaniwan niyang galing sa mga tropical country. Diba? Pag doon isang bata mayroong kuto, hindi pinapapasok sa school. Biski sa atin eh. Tama? Yung bata ay hindi pinapapasok ng mga teacher kapag may kuto. Sinasabi ng teacher, inire-report sa nanay na may kuto yung anak para i-treat yun. Kasi walang ginawa yung bata kundi magkamot ng magkamot. Magkamot ng kamot, tapos akala mo may highlights. Di pala highlights yun, puro kuto pala yun. Yun ay mga lisa. Pero yung ibang kuto, kung yata tawag doon sa Tagalog, ha? Yun. Yun yung para naggarapata yun, na nagsasak ng dugo. Nakadikit sa anit yun. Pag gawin mo, suyod. Pagka ginanon mo ng kuko yun, tumutunog-tunog pa. Tok, tok, tok. Hindi naman, baka lang sabihin, alam ko na kung anong pantanggal ng kuto, ay, teka, bibili nga ako ng nyog. Naglagan daw yun. Hindi. Kasi sa nyog, yun ang pampukpok mo sa kanong. Hindi. Yung gagatain. Pag ginata mo, maglalabas yung kanyang oil, coconut oil, tapos yun ang ipapahid doon, tapos yun. Yung iba, gas. Gas. Gatas na babalot. Babas ibabalot. Hindi naman pwede kaya yun. Diba? Sira. Ang ano nga lang, sabi natin, yung
yung lice alis will do. Ang bilis kaya matanggal ng mga yon. Pero dati nagkakuto ako. Bakit nagkakuto? Kasi nagkaroon kami ng bivouac. Ng bivouac, parang nagkaroon kami ng hiking, tapos natulog kami sa tent. May mga lupa na gano'n. Mga isang